sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Celo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit bang aminin? Refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ng kanin para meron kayong pang merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o teka't sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na kamong masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo ng semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang kamo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin, Hoy, Arlene. mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado. Araw rin ng sweldo. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Celo ang 5 piraso. Para may pangmerienda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Celo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng merienda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. Saka sa ulitin. Hindi, biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Oy, Lottie, bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek naire-repack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. O, pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay. Na kinukulang pa nga, madalas. Naku! Abed, bakit? Anong nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umid ka sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya na taliwan 5 Celo babagsak. Ano? Naku palagay ko, hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may labang semento sa kable. Kaya umid ka sa habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sanang may mangyari sa tatay ko. Edwin, Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, ngayon patay ng tatay mo. Ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo na? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun.
Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Selo? Luluksa pa rin. Kasama ng nanay at kapatid niya, Alin. Gaalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Mang Selo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Aling Helen Kaya kailangan muna niyang bantayan. Loti, Nay, isang linggo nang hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Palagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site? doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo akong tanga? Ha? Arlene, eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasantok lang ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Hoy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Arlene? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Sa kubo namin, ng syota ko. Sa anong so... Pero bago mo ako sagutin, bubuktasin ko yung dibdib mo! Tama na! Mabuting na ako si Edwin! Bakit ganon, Diyos ko? Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwang ko sa pamumuha? Una si Selo, ngayon naman si Edwin. Bakit? Nakabato pa ang kabaw ni Kuya. Aling Helen, nakikiramayo ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sanang bumulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo, yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo. Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaniwala kayo't sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka? Sinadya mong akitin si Edwin para may bubuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko. Inagaw mo ang kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang ang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana hayaan niyo naman ako makalapit sa kabaong ni Edwin. Marami akong gusto sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Halingala. Bago pa magdilim ang isip ko, baka ano pang magawa ko sa'yo? Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanya pagkamatay. Muti! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Abet? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gabing gawin niya ang krimen sa kubo ni Alin. Totoo ba, Kuya Abet? Oo!
pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw lang saksakan isang pulis Saka pinatakbo pa ng mabilis sa dalang motorsiklo. At dahil nalagay sa alangan nilang buhay ng mga otoridad, ngayon, binalila nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Yun na nga! Nakuha sa kanya ang matalas na ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Maaari nga. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Arlene. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot na hatid ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos, nagtibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin ang sakit sa pagkawala ni Nacelo at Edwin, na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layuning ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.